Tayo po ay nagpapatuloy sa mensahe, napakahalagang mensahe ng ating Panginoon, kinakailangan marinig ng sangkatauhan. At ito po ay ang mensahe patungkol po sa kahalagahan ng paghahari ng Diyos sa buhay ng bawat isa. The kingdom of God is the most important message that man needs to hear. Because the kingdom of God is the solution to all of man's problem. Kaya lang for us to really experience the solution to all of man's problem, for us to experience what the kingdom of God claims to be, we really need to change the way we think. Repent, for the kingdom of God is at hand. And changing the way we think is a lifetime commitment. Ulitin ko, changing the way we think until we think the way God wants to think is a lifetime commitment. That is why God's commitment also is the Word of God. This gospel will be preached unto all the world, and then the end will come. That is God's commitment, to preach the Word into all the world. To preach the Word into all creation, because preaching the Word is God's way of changing the way the people think. God wants you and me to think the kingdom way. Because ang sabi ng Bible, seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things will be added to you. Marami sa atin, halos lahat ng tao, matapos makapag-aral, maski hindi nakapag-aral, they want to have work. Work na mayroong magandang compensation kasi gusto natin na yung lahat ng ating basic needs, at least basic needs, pangangailangan ay tunay na magkaroon ng katugunan. So, that is the way people think, that their basic needs can be met kung mayroon silang trabaho at mayroong magandang sweldo sila na tinatanggap sa kanilang trabaho. But God teaches us that the highest motivation, ang pinakamataas na motibasyon dapat natin, maski tayo ay nagtatrabaho, walang iba kundi yung interest ng paghahari ng Diyos. Yun ang dapat na ipopromote. Kasi if you will just work for a living, if you will work just for your basic needs, shelter, food, clothing, to be provided, mga kapatid, I want to tell you this truth. Lagi kayong kakapusin. So, if we really want to experience what the kingdom wants us to have, all these things will just be added unto you. See to it that while you're doing your business, see to it that while working, the interest of the kingdom is the first and foremost doon po sa lahat ng ating ginagawa. Kaya nga po ang gusto ng Panginoon, sabi, seek first, meaning we need to understand the kingdom. We need to explore the protocols of the kingdom, the procedure of the kingdom first, because that is where God's promise of adding all these things ay tunay na darating po sa atin. Now, what's the purpose of all this? Ano ang kahalagahan? Bakit gustong-gusto ng Panginoon na lahat ng kailangan natin dito sa mundo ay dumating sa atin sa tamang panahon? Ano ang dahilan kung bakit gusto ng Panginoon hindi tayo magkulang sa lahat ng ito? So that we will be able to what? Dominate. That is the purpose why God has created us. To dominate, take dominion over God's creation, particularly the earth. Okay? Now, nandito po tayo sa series ng process of dominion living, what it takes for us to have dominion.
We can only take dominion. We can only live above the average if our life is blessed by God. Almost 2 Sundays ko nang tinatalakay ito, but I need to repeat it again. No? The only way for us to take dominion, the only way for our life to be pleasing unto the Lord and to give glory to God and fulfilling our mandate, which is be a good manager of God's creation, be a manager, good manager of everything that God has created for us, is first qualification, requirement, our life must be blessed by God. And the way for our life to be blessed by God is when we receive the life of Christ. Tapos na po tayo riyan. Okay? Alright. Di gumagana. Okay. And then, second, the process required in dominion living is when our life becomes fruitful. Gusto ng Panginoon ng ating buhay ay maging mabunga. And there are fruits that God wants us to bear. Ano yung fruit na yan? Di gumagana. We need to be fruitful in good works. As citizens of the kingdom, bilang mga anak ng Diyos, bilang pinaghaharian ng Diyos, isa sa dapat na makita sa atin is what? Mabunga po tayo sa lahat ng mabubuting bagay. Yan po ang sinasabi dito po sa ating pinag-aaralan. Ano nangyayari? Okay? All right. Next slide, please. Next. Life. Sabi dito, what is life that's fruitful? Number 1, we must be fruitful in good works. Pangalawa, we must be fruitful in godly character. We must be fruitful in godly character. Nagpa-fast forward na lang ako kasi tinalakay na natin yan. No? At pangatlo, we must be fruitful in winning souls for Christ. We must be fruitful in winning souls for Christ. These are the fruits that God wants us to bear. These are the fruits that God wants us to show. At ang sabi ng Bible, pag tayo po ay nakakapamunga ng ganito, lalo pa tayong makakapamunga. Now, what is the purpose of bearing fruit? See, the fruit is not for the tree. Ang bunga ay hindi po sa plesyo ng puno. Lagi niyong tanda niyan. Ang bunga ay hindi sa kapagkinabangan ng puno. Ang bunga ay laging nasa kapakinabangan ng iba. Hanggat hindi po tayo namumunga. Ano yung mga bunga? Mabubuting gawa. Okay? Godly character. Ano pa? Fruit of winning souls in Christ. Ano ang nangyayari? Hindi po magamit ng Diyos ang ating buhay para magbenepisyo ang iba. That means, kung hindi po nagbibenepisyo ang iba dahil wala po tayong bunga, ibig sabihin, we are settling less. Hindi po natin nagagawa yung pinaka-purpose ng Diyos, bakit tayo ay nilikha. Kaya sabi ng Panginoon, abide in me and my words abide in you. Why? So that you'll bear fruit. Kasi ang ating Ama, yung mga namumunga, yung pa ang kanyang pinagbubunga. And the way for us to become more fruitful is what? By pruning us, not by cutting us off. Pruning means mayroon pong mga ginagawa ang Panginoon na paglilinis, pagtatapyas sa ating mga ugali, mga misbehavior, inaccuracy, for the purpose of becoming fruitful. So, uulitin ko, mga kapatid, let's watch out. Do we produce this kind of fruits?
Ano-ano yon? Good works, godly character, fruitful in winning souls for Christ. Sabi rito, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Ibig sabihin niyan, if you are truly a follower of Christ, you will what? Produce men. You will produce disciples. Letter C. The way to take dominion, the process by which gusto ng Panginoon na daanan natin ay dapat daw ang buhay natin ay nagmumultiply, dumadami, nagre-reproduce, nag-i-increase. Andiyan ho ba kayo? How do you know that the life that you have is overflowing? Alam po ninyo, kung pupunta kayo sa mga farm o sa mga bundok o mga gubat, may nakita kayong isang puno at mayroon po kayo nakitang bunga ng punong yon. Let's say, puno ng santol, puno ng mangga. Hawakan po ninyo yung bunga. Ang bungang yon is just a manifestation of life overflowed. Pakisabi, life overflowed. Gusto ng Panginoon na talagang nag-overflow yung buhay niya sa atin, and the manifestation of that life overflowing is the fruit. And what is the purpose of fruit? Because fruit makes us reproduce. The more fruit we bear, the more potential of us reproducing. Andyan ho ba kayo? Kaya ako'y naniniwala sa isang anak ng Diyos na pinaghaharian ng Panginoon. You are not to become idle in life. Hindi ka maboboring kasi hindi ka magiging idle. Alam nyo, may mga tao na nagpupuna o pumpuna sa amin. Sabi niya, Pastor, hindi namin masundan ng iyong pinupunta, ng iyong mga ginagawa. Isang linggo nandito ka, sunod na linggo nandun ka na naman. Ang lalayo. Nakakapagod. Ang napapagod po yung mga nagmamasid. Totoo na nakakapagod, pero mas nakakapagod pag wala po kayong ginagawa. Andyan ho ba kayo? Mas nakakapagod pag wala kayong ginagawa. Kasi pag mayroon po tayong ginagawa po natin ang kalooban ng Diyos. Sa tingin ng tao nakakapagod, pero every time you do the will of God, God is replenishing the strength na nawawala sa iyo. Naalala ko in John chapter 4, napagod si Jesus. Nagpunta siya sa Samaritan City at siya'y napagod kasama ang kanyang mga disipulo. Hindi lang siya napagod, kundi siya nagutom. At siya umupo sa Jacob's Well. Habang siya ay nakaupo, nagpapahinga, sabi niya sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa bayan at bumili kayo ng pagkain. So pumunta yung kanyang mga disipulo sa bayan upang bumili ng pagkain. Habang siya'y nagpapahinga, nakaupo doon sa Jacob's Well, may babaeng Samaritana, okay, na kung saan ay dumating para mag-igib. At kung ating mababasa ang istorya, makikita natin that the Lord started to witness. Sinimulan ng Panginoon na magbahagi ng kanyang patotoo, ibahagi ang paghahari ng Diyos. Okay? Ang sabi ng Panginoon, kung kilala mo lang, okay? Ang nagbibigay buhay, nagbibigay ng ang tubig na nagbibigay buhay, hihingi ka. So, I mean, doon sa conversation na 'yon, bagamat si Jesus ay pagod, nagpapahinga, but as he continued to do the will of God, every situation na kung saan mayroong magandang pagkakataon para gawin ang kalooban ng Diyos, para gawin ang pinagagawa sa Kanya ng Panginoon, while sharing the gospel, while witnessing the kingdom of God, siya po ay lumalakas. That's why after the Samaritan woman was saved, pagbalik po ng mga disipulo, nakita nila ang Panginoon, kausap, yung pong Samaritan woman, nakita nila ang Panginoon na parang hindi nanlalata, parang malakas.
Ang sabi ng kanya mga alagad, mayroon siyang pagkain. May nagbigay sa kanya ng pagkain. Subalit ang sabi ng Panginoon sa kanila, my food is not, it's found in John chapter 4, verse 34. My meat is to do the will of God who sent me. Isa pong natuklasan ko sa buhay bilang mananampalataya, sa paglilingkod sa Panginoon, physically maaring nakakapagod. Pero ang Diyos is also in the business of replenishing your strength. If we continue to bear fruit, if we continue to do the will of God, if we continue to accomplish what God wants us to do. In all aspect of life, in all profession and vocation of life, sa iyong trabaho, sa iyong pagninegosyo, kung ang interest ng paghahari ng Diyos ang ipinopromote mo, maaring physically napapagod ka, but as you continue to do the will of God, as you continue to produce fruit, as you continue to bear fruit, God is in the business of what? Replenishing your strength. Every replenishing of strength, palapakan natin ng Panginoon. Sa bawat pagpapalakas ng Diyos sa ating mga buhay, mas mayabong pa, mas malawak pa ang pwedeng pagdalhan sa atin ng Panginoon. Mas masagana pa ang pwedeng ipagawa sa atin ng panatanggapin natin sa Panginoon. That's the protocol of the kingdom. Yun po ang epekto sa buhay natin pag tayo po ay patuloy na gumagawa sa kalooban ng Panginoon. Because every time we do the will of God, we are bearing fruit. And the purpose of bearing fruit is what? For us to be given a chance, what? To multiply, to reproduce, to increase. Andyan ho ba kayo? Sabi ng Bible, come follow me and I will make you, what? Fishers of men. So, yung mga tao na napoproduce mo, if you are faithful, if you are consistent to pour out your life to Him, doon po sa tinatawag one-to-one discipleship, anong ginagawa mo? You are planting your life, you are pouring your life. One day, the life that you have will be carried by that person, and that person will one day demonstrate the life that you have shared, the life that you have imparted to Him. Anong nangyayari? You are multiplying yourself in the life of others. Di ba may mga tanong ako sa inyo before? What will the world look like if the world is filled with people like you? Ano ang magiging kalagayan ng mundo kung ang mundo ay mapupuno ng mga taong katulad mo? Sa tingin mo, the world is a better world to live in? Or baka sabihin mo sa Lord, wag muna. Kasi hindi ka rin satisfied sa klase, kalidad ng buhay mo. You know, if you are satisfied, if you know that you are bearing fruit, you possess the life that God has given you. Kapatid, hindi ka magiging tamad. Gagalaw ka, kikilos ka, gagawin mo pinagagawa ng Panginoon because you know that whatever you do for the glory of God, you will pour out your life. Hallelujah! You are going to what? Reproduce yourself in the life of others na yung sinesharean at binabahagian. Kung may mga taong tamad, kung may mga tao na walang ginagawa, kung may mga tao na kung saan ay hindi ginagawa ang kalooban ng Panginoon to pour out their life into others so that they will increase, palagay ko ang dahilan because you are not content with who you are. You are not satisfied with who you are. Ikaw ang unang hindi believe sa buhay mo. At kung hindi ka believe sa buhay mo, hindi ka satisfied sa buhay mo, wag mo nga munang ibahagi yan. Because the world will not be a better place to live. Amen? But, if you continue to grow, if you continue to experience the life and the love of God, if you continue to increase the government of God in your life, mga kapatid, you want the world to be a place, a better place to live, and therefore, magmamadali ka, kikilos ka, magbabahagi ka, amen? Magdo-double time ka, because you want to create a world, a better world to live, and the only way for that is to what? Reproduce the life of God that He has given in you. Multiply yourself. Reproduce yourself. Increase. Hallelujah. If you are a peace-loving people,
Di ba? Ang sarap mabuhay. And if you are reproducing yourself, increasing yourself, so ibig sabihin niya mas maraming peace-loving people. So maski saan ka magpunta, kung maraming peace-loving people, di masaya. Walang gulo. Kaya lang, papaano mangyayari yan? Do what you are supposed to do. Share your life. Pour out your life. Alam, sabi ni Pablo, I am like a drink offering that has been poured out. If you know the will of God, if your life is being governed by the will of God, hindi ka maghihintay sa araw ng iyong kamatayan. Lahat tayo mamamatay. But you will never wait for your departure. While waiting for your departure, you will become busy pouring out. Pag sinabing pouring out, sharing what you have. Giving to others what you have. Pag sinabing you are like a drink offering being poured out, naghahanap ka ng mga hungry vessel na walang laman, and there you're going to share, pour out yourself. Every empty vessel being filled with what you're pouring into them. Once na sila ay na-fill, they will overflow. Lipat ka na naman sa kabila. That's the way life should be sa mga mananampalataya. Ulitin ko, dapat yan ang buhay na makikita sa buhay ng mga mananampalatayang pinaghaharian ng Diyos. Hindi ka lang nagiging fruitful, but your life is multiplying. Hello? So you want to take dominion, you need to have a life that's blessed by God. Ano ba? Be fruitful, be multiply, meaning you reproduce yourself. Because when you reproduce yourself, your life will increase. People will increase. Yung kalidad ng tao ay kalidad ng buhay na binigay sa iyo ng Panginoon. Ang sabi ng Deuteronomy 30:15-16, binibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Kapag sinunod ninyo ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon, mula kay Yahweh na yung Diyos, at kung mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay ko sa inyo. Bibigyan niya kayo ng mahabang buhay at gagawing isang malaking bansa. So here, according to the scripture, God is giving man two choices in life. Anong pagpipilian? Buhay o kamatayan? Anong pagpipilian? Kasaganaan o kahirapan? If you choose life, you will choose abundance. If you choose that, you will choose poverty. And according to the scripture, if you want your life to become fruitful, your life to increase, we all need to what? Choose life. We all need to choose abundance. And the way to do that is what? Obedience. Obedience is the proof that you are choosing life that leads to abundance. Ulitin ko ha. Obedience is the proof that you chooses life that leads to abundance. God is not a liar. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Gagawin ng Diyos ang kanyang sinabi, ang kanyang pangako. Ang hamon ay nasa atin. What are you going to choose in life? Life that leads to abundance or death that leads to poverty? Now, if you want to choose life that leads to abundance, isulat po ninyo sa inyong papel, sa cellphone, obedience is the master key. Obedience is the master key. Ang sabi rito, at kung mahal nyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan. Sabi rito, kapag sinunod ninyo ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo mula kay Yahweh na inyong Diyos. At kung mahal nyo siya, sino nagmamahal kay Lord? Walang nagmamahal kay Lord? Sino nagmamahal kay Lord? Ang sabi rito, at kung mahal nyo siya, ano ang gagawin? Ginagawa ang kanyang kagustuhan.
Kung mahal nyo ang Panginoon, ginagawa ang kanyang kagustuhan, ano ang epekto, ano ang resulta? Pagpapalain niya kayo saan? Kung kayo'y pupunta sa ibang bansa? Kung kayo mga agaw ng lupain? No. Even if you are here in the Philippines, even if you are working in your present job, company na pinapasukan, God is able to bless you wherever God has planted you. Hello, andyan ho ba kayo? Marami sa inyo rito kabataan, and hindi maiwasan na maraming kabataan ngayon yung magkaroon ng pag-iisip that the only way for a Filipino para yumaman ay mag-abroad. Hello? Maraming kabataan ngayon, yan ang nasa isip. Hindi mo masisi because yung job opportunity sa ating bansa ay napakaliit. Maraming mga nurses na ngayon ay naglalayasan, umaalis sa ating bansa. Bagamat marami ang pwedeng pasukan, subalit yung sinisweldo ay napakaliit. Dahil ito ang nakikita ng karamihan, lalo na yung mga bata pa, mga young people na mayroong pangarap sa buhay. So nabubuo sa kanilang puso't isipan na ang pagiging masagana may kaugnayan din yung lugar na kung saan pagtatrabahuhan. And because the Philippines for them is not an ideal place para ikaw ay managana, so they're looking for countries, nations na kung saan pag nagtrabaho ka ay magkaroon ka ng kasaganaan. So may mga bansa na triple, 4 times ang offer sa mga nurses, sa ibang mga profesyon. Now, I tell you, if you are being governed by God, if the rulership of God is the primary motivation why you are working, kung ang isang tao pwedeng pagpalain ng Diyos na nagtatrabaho doon sa Canada, it's not in the marami ang miserable, mas marami ang nahihirapan ngayon sa ibang bansa kaysa nung sila'y nandito. Wala lang silang magawa dahil nandun na sila. So, huwag natin ngayang maulit sa kanila yung pagkakamali na ang pagpapala ay nasa ibang bansa. Ang pagpapala, maski ikaw ay nasa barangay mo, doon sa Timbuktu, doon sa napakaliit na barangay sa probinsya mo, if you know how to obey God, God is able to bless you abundantly for the glory of God. Madalas kong sabihin sa aking mga anak, it's not my dream for you to leave our country. Hindi ko pinangarap na kayo ay umalis sa bansang Pilipinas upang magtrabaho at managana. Kung mayroong 3 dahilan para alis kayo sa bansa natin, 3 lang. Number 1, for seminars, upgrading ng inyong career. Seminars and training para sa inyong mga karera, para sa inyong profesyon. Pangalawa, mag-shopping. Hello, sabi, gusto ko raw. Sino gusto noon? Mag-shopping. Pangatlo, mag-tour. So, for me, that's the only reason why I will allow my children to go abroad. Not for them to become OFW. Hindi ko minamalit ang OFW. I am just saying my belief and my conviction that even if you will stay here in the Philippines, ano ba yung theme ng ating turismo ngayon? I love the Philippines. Kung mahal mo ang bansa at higit sa pagmamahal mo sa bansa ay Diyos, patutunayan mo na ang pagmamahal mo sa Diyos ay talagang totoo at tapat kung susundin mo ang kanyang kalooban. Patutunayan din naman ng Panginoon habang sinusunod mo ang kanyang kalooban. Patutunayan niya na pagpapalain. Sabi nito, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Bibigyan niya kayo ng hindi lang pagpapala. Ano ibibigay? Mahabang buhay. At bagamat ito ipatukol sa Israel, sinabi nito at gagawing isang malaking bansa, ibig sabihin, yung iyong pamilya habang pinagpapala ay lumalaking ma-impluensya. Hello? Andyan ho ba kayo? I want to teach you the right attitude
of not only believing. The right attitude of embracing the Word of God is equally important with believing, because if you are not excited to embrace the Word of God, you will not also excited as well as believing it. Alam nyo, isang malaking problema natin, lalo tayo mga Pilipino na Kristiyano, sa ating bansa, Sunday after Sunday, malaya tayo makinig ng salita ng Diyos. Hindi nga lang Sunday, almost every day, if you are willing, this nation is open as far as the gospel is concerned. You can access the Word of God not only every Sunday, in your cell phone, in radio, sa TV, sa internet, almost every day, every minute of the hour, every hour of the day. So, ang isang negatibong impact niyan, we become familiar with the Word. But sa ibang bansa, nasarado ang gospel. Minsan lang dumating ang salita ng Diyos dahil bawal po sa kanila. Ang iba, hindi pwede magkaroon ng sariling kopya ng Biblia. Hello, mayroong mga bansa na talagang labag sa batas nila na ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya, kung mayroong mga mananampalataya sa mga bansang yon, at mayroon silang pagkakataon na makarinig ng salita ng Diyos, they are so excited. Maski na ang kapalit nun ay buhay, maski mayroong panganib na naghihintay sa kanila as they embrace the Word of God. But here in the Philippines, because of familiarity, because of openness sa gospel, that familiarity sets in. And that familiarity reduces the quality of belief na binibigay natin sa salita ng Diyos. Pakisabi sa inyong katabi, huwag nawang mangyari sa akin yan. Huwag na huwag nating hayaan that because of familiarity, our excitement in receiving the Word of God reduces. Father, in the name of Jesus, as I preach, I pray, in Jesus' name, we thank you, Lord God, for the freedom of religion, for the freedom, hallelujah, of preaching the gospel. And because of that freedom, we can access, Lord God, the gospel, Father God, 7 days a week, 24 hours a day, almost every minute, almost every second. So God, we can access, Father God, your word. But Lord, cause us not to become familiar. Cause us, Lord God, not to become familiar, Lord God, because it will affect the way we believe. It will affect the quality of our belief, Father God. God, I pray, help us, Lord God, to treat well, hallelujah, every word na dumating sa amin, Panginoon. Lord, give us the attitude, the right attitude. Lord God, in Jesus' name, Lord, create in us that attitude that every time, Lord God, mayroon po kaming oportunidad na makinig. Mayroong oportunidad, Lord God, na kaunawa, maski na paulit-ulit, Panginoon, naming naririnig ang iyong salita. Help us to become creative on how to maintain, Lord Jesus Christ, that excitement, Lord God. Hallelujah. So that just like Mary, Lord, maski hindi namin naiintindihan ng iyong salita, our response should be, yes, Lord, be it unto me according to your word. Do not allow ourselves to become like Zechariah. When Zechariah received from an angel, Angel Gabriel, the news that his wife will conceive his son, na matagal na nilang pinapangarap, ang naging tugon ni Zechariah, how can this be? You know, that question is a question full of disbelief. It's a question coming from a person na ang premise ng kanyang pananampalataya, Lord, maniniwala ako, makita ko muna. To see is to believe. That is wrong. How can this be? And Angel Gabriel discerned the unbelief of Zechariah. Bagamat si Zechariah, araw-gabi, nananalangin silang mag-asawa na magkaroon ng anak, nung tinugon ng Panginoon ang kanyang tanong, paano mangyayari ito? He is praying to the God who creates everything,
nung tinugon ng Panginoon, papaano? No, don't ask question to somebody who has all the right and who has all the power to give what He promised to you. Parang ganito, if Bill Gates will come to my house at ang sasabihin sa akin, Pastor Wilbert, samahan mo ako mag-tour tayo around the world. Kung ang sagot ko sa kanya ay, paano yung pang-airfare ko? Saan ako matutulog? That question is an insult to the person inviting you to be with him. Because the person inviting you to be with him, going around the world, has all the resources. Hindi siya magyayaya sa iyo. He knows na wala kang pera. He knows na hindi mo kaya. But the mere fact that is the one inviting you to be with him, going around the world, when you answer him by, paano yung pamasahe ko? Paano yung hotel ko? It's a question of what? Insult. You don't believe him. Marami sa atin were praying to God, but there is no faith in our prayer. Alam nyo, ito ang na-discover ko sa buhay. It is not our prayer that is being answered by God. It is not our prayer. It is the faith that we have in our prayer. Maraming prayer hindi nakakarating sa langit simply because there is no force behind it. Faith is the force behind your prayer. Ulitin ko, faith is the force behind your prayer. Maski na kayo'y nananalangin ng paulit-ulit, ilang oras, maski 24 hours prayer change without faith behind your prayer, hindi yan makakaalpas sa bubong ng building na ito. Our ability to believe what God said should excite us. This series about the kingdom of God, which I started January this year, maaaring ang iba sa inyo ay nauunsami or nagsasawa na. But I tell you this, mga kapatid, Jesus Christ preached the message about the kingdom of God for 3.5 years. During His earthly ministry, during His lifetime, wala siyang ibang mensahe about the kingdom of God. Why? Because He wants to make sure that people during that time understand His message. Bagamat alam natin, hindi lahat naniwala, but He wants to make sure na lahat ng mga sumusunod sa Kanya ay nakakaunawa. As your pastor, as your teacher, kung ako hindi nagsasawang ipangaral ito, ipaunawa ito sa bawat anggulo ng salita. Buksan ito sa iba't ibang paraan, buksan ito sa iba't ibang anggulo. Kung ako hindi nagsasawa, huwag nyo ring kakasawaan. Hello? Huwag nyong kakasawaan. Kasi kayo po ang makikinabang. Ang sabi nito, kapag sinunod nyo ang mga utos na binibigay ko sa inyo ngayon, mula kay Yahweh na iyong Diyos, at kung mahal nyo at ginagawa ninyo ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. If the Philippines is the nation that God has given us, God is able to bless you in this country. God will make sure that you'll be blessed in this country. Sabi ko nga sa inyo, only 3 reasons why you leave the Philippines for a short time. Seminar, training, or upgrading for your job, for your business. Go out for a shopping and for pleasure. The Bible says, to eat and drink the fruit of your labor is a gift of God. Napakaraming regalo ng Diyos.
Ito mga tinuturo ko sa inyo, isa lamang sa mga regalo na pwedeng ibigay ng Diyos sa inyo. Madalas kong sabihin at hamon sa mga pastor, mga manggagawa sa aking mga seminar. If in the past, kung magkape ka dyan lang sa bahay nyo, sa church nyo, 3-in-1, one day, magkakape ka sa mga airport ng bawat bansa while waiting for your flight. You know, ang iba sa inyo, tinitingnan ko may excited, may mangyari kaya sa akin to. Pakisabi sa inyong katabi, libre mangarap. Pero alam nyo, yung mahilig sa libre, pamilyar na rin sa libre, kaya wala na excitement. Siguro ang isang maganda, minsan madala kayo. Minsan madala kayo so that you'll be exposed. Excitement will return. Excitement will be there. Amen? Hallelujah. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili Niya upang maging katulad ng Kanyang anak at sa gayon siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Anong kaugnayan nito sa ating pinag-uusapan? I want you to understand this, na sabi ng Bible, mulat mula pa, bago ka pa isilang, bago ka pa likain na sa sinapupunan ng iyong ina, alam na ng Diyos ang destination mo. Your destiny is what? To take dominion. Your destiny is to be the head. Your destiny is to live a blessed life. You'll be the head and the tail. That is your destiny. To have dominion. Kaya lang, ang sabi ng Bible, sapagkat sa mulat mula pa'y alam ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili Niya upang maging katulad. So what is the process for all of us to fulfill the thing that has predestined us? Ano ang proseso para totoong mangyari yung pong inihanda ng Diyos sa atin bago pa tayo isinilang? Ang sabi rito, to become like His Son. That is the process. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili Niya upang maging katulad ng Kanyang anak. So the way to dominion living is what? Becoming Christ first. Because if God will allow you to take dominion without Christ being formed first, dominion will kill you. Abundance will kill you. Prosperity and blessing will kill you. So first in the process is what? Becoming like Jesus. If anyone is in Christ, is a new creation. Old things pass away. You know, ano bang bahagi ng old things? Bahagi pa ng old things natin yung sobrang kayabangan. Hello? Sobrang gusto sa layaw. So imagine if God will allow us na ibigay ang lahat ng pinapangarap ng tao sa mundo at hindi na-deal yung ating kayabangan. Hello? Hindi na-deal yung gusto natin sa mga sarap at layaw sa buhay. What will happen to us? Alam nyo, may mga pagkakataon pag wala akong ginagawa, nagbabrowse ako ng internet. Tinitingnan ko yung mga naging popular, maunlad, masagana na mga tao, mga personalidad. You remember, sino sa inyo mahilig sa mga rock music nung araw? Nung kabataan ako, mahilig ako sa rock music. At yung mga tugtugin ng Led Zeppelin, Queen. In the internet, nakikita ko si Freddie Mercury ng Queen. Halos lahat ng mga concert niya talagang pulpak. And nakakalasing po talaga. Pero tininan ko yung isang video yung itsura niya bago siya mamatay. Namatay siya sa AIDS.
He was so drunk by his popularity, by his prosperity, na hindi siya naging maingat sa pagtanggap ng grabing kasikatan, grabing kasaganaan, grabing pribilehiyo, bunga ng kasaganaan. He was so destroyed by all these things. Why? You see, human nature tells us, if God will allow you to reach your full potential, but your character is not formed to become like Christ, your success, your blessing, your prosperity will destroy you. Marami sa atin ang nakikita lang yung sarap ng buhay, yung popularity ng mga taong doon sa peak ng kanilang kasikatan. Look, tingnan po ninyo, bago sila mamatay, ano ang naging dahilan ng kanilang kamatayan. Ang isang malaking problema natin is this: we ignore the consequence. We ignore the consequence of doing the wrong things. We just want to focus because we allow Satan to blind us with the consequence of doing the wrong things. Ang pinapakita lang ng demonyo sa atin ay yung sarap, pleasure ng kasalanan. I'm sure alam nyo to. Alam nyo, nung panahon ko, nung ako'y naninigarilyo pa, wala nakalagay sa sigarilyo na warning, smoking is dangerous to your health. But today, hindi lang po signs na warning, pati mga picture nung mga taong halos wala ng atay. Yung picture ng mga naputulan ng paa, yung mga picture ng mga nguso ay halos nabubulok, nandun na. Andun na. Words are not enough to give warning. So picture nandun na. And yet, marami pa rin mga taong tinatangkilik ang mga ito. Ano pinapakita rito? Ang pinapakita rito that there are so many people who are so stubborn, hindi lang salita ang sinabi mo, kundi pinakita mo na yung picture ng kung ano ang pwedeng mangyari sa kanila kung patuloy nilang gagawin to. And yet, tuloy pa rin sila. That is a picture of a person that is not being governed by the kingdom of God. Palad ka, mga kapatid. You know why? Because if Christ is in you, the kingdom of God is in you. Yung mga ginagawa nating mali at pag mayroon kang nararamdaman, wag mong gagawin yan. It's a sign that God's kingdom is upon you and you need to listen to that. You need to follow that. You need to what? Restrain yourself from doing the wrong things because we know na kung patuloy natin gagawin sa bagay na mali na sinasabi ng Panginoon, you will suffer the consequences. Don't focus on the beautiful thing and the pleasure of sin. Don't focus on the pleasure of popularity. Don't focus on the pleasure of prosperity. Focus on what? Becoming like Christ. That will prepare you and me for a true life, for a true success. Kapatid, lahat ng anak ng Diyos, ang ganda ng plano, itinalaga ka ng Diyos na pagpalain. Kaya lang, gusto natin pagpapala without undergoing the process of becoming like Him. The process of becoming like Him requires what? Change. Change. Transformation. And the way to do it is what? First, the renewing of your mind. How God changes us. Sunday after Sunday, you're here. Sunday after Sunday. Kaya lang ang iba sa atin nagiging pamilyar. Kadalasan niya, pag malipat talaga ang understanding natin dito, inaagaw pa ng Sunday. Inaagaw pa ng araw na yan yung para sa Panginoon. Yung sana ay para sa atin. 6 days a week nagtatrabaho ka. Yung ba namang isang araw para sa akin, kukunin pa ng Diyos? Kapatid,
7 days of the week, sa Diyos yan. Ibinigay na nga sa iyo yung 6 na araw, yung nag-iisa na lang ayaw bang ibigay. You know, when you are familiar with the process, when you are familiar and you don't want the process God wants you to go through, one day you'll find yourself, bagamat kilala mo ang Diyos, pero ang layo mo na sa Diyos. And then, nung ma-realize mo malayo ka na sa Diyos, gusto mong bumalik, hindi ka makabalik ng mabilis. Hindi ka makabalik sa oras na gusto mo. It's foolishness. Isang malaking kamangmangan, ang tagal mong tumalikod, ang tagal mong umalis sa Panginoon. And then, gusto mo sa isang iglap lang, pag nag-decision ka, andun ka agad. No. It's a process. Yes, maaring nabuhay ka sa na makasalanan. Once you ask for forgiveness, instantly God will forgive you. But to be restored, sa danit mong kalagayan, to be restored, sa magandang posisyon mo sa Panginoon, it requires change. Hello? Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging sa Kanya. Pakisabi nga sa inyong katabi, alam na ng Panginoon sa Kanya ka. Baka di mo alam, pinapaalam na sa inyo, alam na ng Diyos sa Kanya ka. At ang mga ito'y pinili niya. Pakisabi ulit sa inyong katabi, pinili ka pala ng Panginoon. Pasalamat ka. Upang maging katulad ng Kanyang anak. Now, tingnan niyo yung proseso, ha? It's about the parable of the talent. Sabi dito, subalit bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan ang mga ito ng tagi-isang gintong salapi. Sinabi sa kanila, ipangalakal niyo yan hanggang sa aking pagbabalik. Kanina binanggit ko, sa simulat mula pa, alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. At ito'y itinalaga niya maging katulad ng Kanya anak. The process of becoming requires change. Malinaw? At bahagi ng pagbabago ay itinuturo sa atin ng Panginoon ang tamang pagdidiskubre at paggamit ng mga regalo, kaloob, talento, biyaya ng Diyos na binigay sa atin upang kung ano man ang plano ng Diyos sa atin. Ano plano ng Diyos sa atin? Managana tayo. Maging katulad tayo ni Kristo upang yung pananagana natin ay hindi sumira sa atin. Pero pagdating sa kasaganaan, I want you to understand this, na ito ay nakadeposito sa iyo. Ibig sabihin, kayo pa rin ang siyang susi para yung kasaganaang yan ay dumating sa inyo. Hindi manggagaling sa iba yan. Remember Deuteronomy 8:18? Remember, it is God who gives you what? The ability. It is God who has given you the ability to what? Create wealth. So if God promised abundance and prosperity, hindi ito darating dahil merong Shopee o merong Lazada na personally nag-deliver sa iyo. It's already within you. When you were born on earth, the seed for greatness, the seed for your success has been already created, built in you. Amen? Kaya lang tulad ng isang binhi, that seed needs to be planted on a good soil, watered in a right environment. I tried na magtanim ng puno ng mansanas. Mayroon ba ritong sinubukan magtanim ng puno ng mansanas sa inyong lugar, whether sa paso o sa lupa? Taas ang kamay. Katulad ko, palagay ko, kung kayo may nag-attempt, walang tumubo na mansanas. I tried na magtanim ng bininang dates. Sinubukan ko, tumubo, pero pambira until now, doon po sa heritage sa lugar namin. Wala pa ho sigurong 1 pie.
So bakit may mga benih, maski itanim mo, hindi tumutubo? Kung tumubo man, hindi talaga nagmamature. Pag-isabi sa kanyang katabi, wrong environment. Pag sinabing wrong environment, hindi tama yung lupa sa benih at yung klema ay hindi rin tama to water, to nurture the seed. So, I want you to understand this, mga kapatid. As a child of God, when you were born, lahat tayo, God has given us that seed of greatness, that seed of potential. Kaya lang ho, kung mayroon ilan sa atin ang nakararating doon at ang iba'y hindi, palagay ko ang usapin na pinag-uusapan na rito ay yung environment natin. It is impossible for you to experience what God has planned for you in advance. For I know the plans I have for you, says the Lord, plans not to harm you, but to prosper you, to give you a hope and a future. It is impossible for you to experience His good plans if you are not in the right environment. If your environment are people na walang kaugnayan sa Diyos, if you're living in an environment na hindi nadidiligan yung binhing yon ng salita ng Diyos, don't expect that the seed of greatness will grow and will bear fruit. Kaya sabi ng Panginoon, huwag ninyong kakaligtaan. Hebrews 10. Every time you neglect, every time you ignore, you make yourself what? Malnourished. You make yourself what? You delay your growth and maturity. Kaya pala may sinasabi sa Bible, mayroong nauunang nahuhuli, mayroong nahuhuling nauuna. Mayroong nauna, matagal nang nakakilala kay Kristo, matagal na sa church, may mga posisyon na. Pero when it comes to fulfillment of God's plan, hindi mo makita. Samantala, mayroong mga bago pa lang. Hindi pa nga nasa posisyon o wala pa sa leadership sa church. And yet, yung kalidad ng buhay, talagang kaiinggitan mo. At kung pag-aaralan mo, ano ang dahilan? The quality of their obedience. The commitment to the Word of God, the commitment to nurture that seed with the Word of God, the commitment to stay in the presence of God, which is required for the seed to grow. Hindi mo matatawaran yung commitment. Yan ang dahilan kung bakit mayroong naunang nahuli, mayroong nahuling nauna. Nangungusap ako sa mga bata-bata pa. Huwag nyo nang hintayin. Tumanda kayo. For you to realize, sana noong ko pa ginawa to. Walang pagsisising nasa una. Do not come to that place where you will regret. Kaya sabi ng Ecclesiastes, di ba? Remember your Creator. When? In the days of your youth. Sa panahon ng iyong kabataan, alalahanin mo na siya. Alamin mo na ang kalooban niya. Gawin mo na yung gusto niya. Sundin mo na siya sa buhay mo. Sa panahon ng kabataan. Bakit? Kasi pagtanda mo sa panahon na wala ng ngipin ang bibig mo. Alam po ninyo, ako po'y wala ng isang bagang. Yung natitira kong isang bagang, madalas mamaga yung gilagid. Ang hirap kumain. Bukod sa matagal, ang hirap pa ng proseso ng pagmuya. Sabi ng aking dentista, hindi kita pwedeng bunutan para maglagay ako ng pustiso sa iyo. Kasi mayroon kang maintenance sa puso. So para bunutang kita ng ngipin, dapat sa ospital ka. So pati yung proseso, komplikado. Andito si doktora, tama ba yung doktor ko?
Pag ikaw pala ay may minimaintain na sa puso, hindi ganun kadaling magpabunot ng ngipin. Maski yung dentista ko natatakot. Dapat sa iyo, pastor, ay sa ospital with clearance ng iyong cardio. So pati sa proseso, nagiging komplikado. Alam niyo ba, bakit sa panahon ng kabataan sinasabi ng Bible, sumunod ka na? Kasi habang tumatanda tayo, komplikado na. Marami ng dahilan para hindi ka makasunod. Ako gusto ko na, maski mamaya after this, gusto ko na magpabunot. Pero hindi pwede, kinakailangan magsikpa ako ng appointment sa cardio ko. Hello? Remember your Creator in the days of your youth. Sa panahong malusog ka pa, malakas ka pa. Kasi pagtanda mo, pag nawala ng ngipin mo sa bibig, pag nawala na yung buhok mo sa ulok, magiging sipunin ka. Gusto mong lumabas, hindi mo magawa. Konting ambon lang. Alam nyo, isang dahilan kung bakit may mga pagkakataon na ayaw ko nang mag-altar call. Hindi lang ho dahil sa baka walang lumapit at tumugon sa altar call. Pero in the past, kadalasang lumalapit sa altar call, sino ang gustong maglingkod sa inyo? Sino ang gustong magsisi? Sino ang gustong maglingkod sa inyo? Karamihang pumupunta sa harapan, mga senior citizen na. At the sincerity of, surrendering themselves, Lord, I repent, forgive me. I surrender my all, use me. How can God use you? Papuntahin ka lang ng Panginoon sa probinsya mo para ibahagi yung kalooban ng Diyos sa mga kamag-anak mo, hindi mo na magawa. Bakit? May problema ka na sa tuhod mo. And then, sinasabi mo, use me, oh God, use me. Even if you have the money, dahil pensyonado ka na. Hindi mo na magawa. Remember your Creator. When in the days of your youth. Kasi pag na-realize mo, sa panahong matanda ka na dapat ganito ang gawin mo, the opportunity to do that is more complicated. And therefore, ano ang nangyayari? Nadi-disappoint tayo, napoprostrate tayo. Why prostration and disappointment come? Because of our delayed obedience. Delayed obedience as far as God is concerned is disobedience. Hello? Nung magkakilala ko kay Lord at the age of 22, may isang bagay akong pinagsisihan. Ang sabi ko, Lord, bakit ngayon lang kita nakilala? Looking back, at tinitingnan ko iba, okay na rin kasi the age of 22. Kahit paano bata-bata pa. But, noong mga panahon yun, sana Lord, 15 years old ako, nakakilala na ako sa iyo. Pero at least kahit paano, at that age 22, nakakilala kay Lord, nagtuloy-tuloy, seryoso, tuloy-tuloy. And then, hindi nakakapagsisi kung nasaan ako ngayon. So, hindi na ako mag-aas ng altar call. Hinihiling ko lang sa mga sandaling ito, lahat ng mga bata-bata pa tumayo kayo. Please, tayo kayo. Kung tingin nyo, bata pa kayo, tumayo kayo. Wala akong sinasabing edad. Makinig kayo sa akin. Makinig kayo sa akin. There is what we call regret. Ano ba yung Tagalog sa regret? Pagsisisi. Repentance kasi yun, di ba? Anyway, panghihinayang. There is what we call panghihinayang or pagsisisi. If you don't want to come to that place of
regret. Because ngayon pa lang mayroon ka nang natututunan na unawa na dapat ngayon ginagawa mo. Kaya lang hindi mo ginawa for so many reasons. If you will not do what you're supposed to do today, I can almost predict you will come to that place of regret. Hindi maganda yon. You will be frustrated, you will be disappointed. But if today, sa iyong pagtayo, tumayo ka hindi dahil sa pinatatayo kita, but you are committing, you believe in my preaching, and you commit yourself to change, then meron kang narinig. I just want you, sa iyong pagkakatayo, please bow down your heads and close your eyes. As I pray, I am asking all the elderlies, yung mga nakaupo, stretch forth your hand towards them. Bless them by praying to them na huwag mangyari sa kanila kung anumang regret meron kayo ngayon. Father, in the name of Jesus, I'm lifting up to you all these young people, this youth, Lord God, who have heard your message today. Napakaganda ng plano mo sa kanila. Kaya lang, Lord, kung hindi po kami sa tamang environment, your plan for us can be delayed. And when it is continued to be delayed, nakakatakot na pag na-realize namin na hindi na kami makagalaw, hindi na namin magawa yung desisyon na ngayon na ginagawa nila. Let the prayers, O God, of the elderly today to these young people ay maging instrumento, Panginoon, to reinforce your will in the life of these young people. Let every young people right now, O Lord God, na tumayo, nagdesisyon na ayaw nilang dumating sa panahon na sila'y manghihinayang at magsisisi dahil meron silang hindi ginawang desisyon ngayon na dapat sana, Panginoon, ay aanihin nila ang bunga ng tamang desisyon, which is pagpapala, kasaganaan, Christ-likeness. God, I pray in Jesus' name, empower these young people na gawin ang kalooban mo agad matapos ito. Together with the prayers, O God, of the elderlies right now, seal this prayer, Father, the prayer of these young people, the prayer of the elderlies, and the prayer of the pastor of this church. Seal it with your blood. Seal it with your spirit. And I pray, Father, in Jesus' name, early in their life, they will testify of your goodness. Maga sa kanilang buhay, sila'y magpapatotoo, Panginoon, hallelujah, na ikaw ang Diyos na tumutugon sa panalangin, ikaw ang Diyos na nagpapala sa mga sumusunod, sila'y magpapatotoo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na tapat sa iyong pangako. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy kong inihiling, Panginoon, bawat isang narito, lahat ay tumayo right now. I'm going to pray for everybody right now. Please rise up, hallelujah. Oh, come on, hallelujah. Pasalamatan natin ng Panginoon. Yaradaba, sheka kabaradaba, yaradaba, shande. Oh, rabababa, shandaradahaya. Lord, in the name of Jesus, sa panalangin at sa pangangaral, ngayong umaga, naniniwala po ako, ayon sa pangangailangan ng bawat isa, tumanggap sila ng portion nila. Tumanggap sila ng kung ano ang pangangailangan nila. At ayon sa kanilang pangangailangan, ayon sa kanilang tinanggap, hayaan po ninyo, Panginoon, nang lahat ng ito ay magmistulang binhi, natutubo, lalago, hanggang sa makapamunga. Mga bunga, Lord God, na kung saan magsisilbing reproduction, Panginoon, ng bawat isa. They will increase, they will multiply. They will fill the earth. They will take control. They will subdue. For that is your plan. That is your purpose. Why you have created us. To have dominion. Oh, Rabba Shandara Dadia Radavanda.
Lord, maraming salamat. Muli, maingat kong binabalik sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, O God, pagsamba. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen at Amen.